chapter 4, verses 1 to 7, there will be, mga kapatid, a certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, saying, "Your servant, my husband, is dead. And you know that your servant feared the Lord. And the creditor is coming to take my 2 sons to be his slaves." So Elisha said to her, "What shall I do for you?" Hindi po natin. "Tell me what you have in the house." And she said, "Your maidservant has nothing in the house but a jar of oil." Next verse, mga kapatid, kayo na pababasa. Then he said, "Go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few. And when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons. Then pour it into the vessels and set aside the full ones." So she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her, and she poured it out. Now it came to pass, when the vessels were full, that she said to her son, "Bring me another vessel." And he said to her, "There is not another vessel." So the oil ceased. Last verse. Then she came and told the man of God, and he said, "Go sell the oil and pay your debt, and you and your sons live on the rest." Pagpala ng Panginoon ang magkakabasa ng kanyang banal na salita. Hallelujah. Tayo po ay isang galing manalangin. O Diyos namin dakila, purihin ka, luwalhatiin ka, sambahin ka, Panginoon. No words can express how great you are, O God. How magnified Yes, Jesus. your name above all names, O God. Hallelujah. Walang salita makapag-describe kung kaano ka kadakila. Yes, Panginoon. Jesus. Hallelujah. Kaya Panginoon, O Diyos, niluluwalhati ka namin sa mga oras na ito, O God. Nagpapakumbaba kaming lubos sa iyong harapan. Humingi kami ng kapatawaran, Lord God. Linisin mo ang aming mga puso, isipan, Panginoon. Yes, Empty Jesus. our hearts, O God. So you fill us once again, O God. Yes, Lord God. Kausapin mo ang bawat na kailangan ng iyong mga salita sa oras na ito, O God. Kumilos kang malaya sa bawat sulok ng templong ito, Panginoon. Let your blood flow in this sanctuary, O Yes, God. hallelujah. Lord, use my lips, Lord. Anoint my lips, Lord. As I deliver your words, O God. Anoint your servant, O God. Ako yung isang maruming basahan sa iyong harapan, Panginoon. Lord, gamitin mo ako, Panginoon. Upang mag-minister sa lugar na ito, Panginoon. At ang pangalan mo lamang ang siyang maitaas. Yes, Jesus. Not my name, but your name. Yes, Your Lord name, God. hallelujah. Hallelujah. Alone, Lord Jesus. Ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan. Magbuhay ka, Panginoon, ng mga Espiritu, O God. Hallelujah. Yes, Jesus. May napapagal na nabuhaw, Panginoon. Yes, Lord God. Restore our soul, O God. We pray for favor, breakthrough, blessing upon blessing sa ating mga kapatid sa Panginoon, O God. Nawa, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon, makasumpo kami ng pagor na nanggagaling po sa iyo, Panginoon. And we are so excited, Panginoon, na kami makakapakinig ng iyong salita. Let your words, Panginoon, hallelujah, not to be informed, but be transformed from glory to glory, O God. Hallelujah, pagkamanalin mo ang iyong mga salita na aming papakinggan, ito po'y maging buhay sa amin. Yes, Lord. Salamat, Panginoong Jesus. Dakilain ka at purihin ka. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Lahat sabi ng Amen. 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 Palakpak sa Panginoon. Lahat ng sinasala. Yes, hallelujah. Lahat ng ayos na ng Panginoon sa lugar na ito. Salamat sa name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Bago ka makakaupo, sabi mo sa iyong katabi at ngitian mo, masaya ako na narito. Yeah, we are happy. Masaya kami, brother. Amen. Praise God. Tayo po ay makakaupo ng mga kapatid. Ay, masaya kami nakapasok na Masaya ako na nandito. Praise the Lord. Praise the Lord. Sister naman si Siska. Amen. Let me bring you a subject that says, everybody, mga kapatid, basahin natin. Come empty. Come empty. Wow.
very very common message mga kapatid. No? Alam niyo mga kapatid, ang Panginoon po ay attracted sa mga emptiness. Amen. Kung ikaw ay empty-hearted, broken-hearted, kung ikaw ay walang laman ang iyong wallet, Empty. empty, Empty wallet. no? Empty wallet. Ang Diyos po ay naaakit doon sa mga kawalan, mga kapatid. When I say emptiness, mga kapatid, it means the state of nothingness or state of containing nothing. Amen. Amen? Ibig sabihin, walang laman. Amen. Emptiness is also mean lacking of sufficiency or adequacy. No, layo no. Walang kasapatan or sa madaling salita, salat. Amen. Amen? Alam nyo, ang Diyos ay nagpasyang lumikha. No? Sabi sa awit natin kanina, ang Diyos ang lumilang na. Lumika. Mali pa, wala ka sa tono. Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay, mga kapatid. No? There was an empty space before Him. Bago pa likhain ng Panginoon ang tao, mga kapatid. Ang mundo, ang langit at ang lupa, ang lahat ng creatures, mga kapatid. Bago lilanin ng tao ng Panginoon niya, mga kapatid. Ang mundo ay empty. Amen. That's Walang anyo, ano bang dilim, puro dilim lamang, mga kapatid, ang bumabalot sa katauhan, sa sanglibutan, mga kapatid. But then this empty universe has never a problem with God. Walang anyo, walang laman, pero hindi yan problema sa Panginoon. Amen. Amen. Because where was the emptiness, He filled it with good things. From nothing to something, He created all. Amen. Ganyan po kapangyarihan, mga kapatid. Ganyan makapangyarihan ang paglikha po ng ating Panginoon. Amen. From nothing into something, mga kapatid. No? Thank you, Jesus. Sa tao, mga kapatid, kung lilikha ang tao, nakikita na natin napipigure out na natin kung ano yung lilikhain ng tao. Katulad dito, mga kapatid, bawa may mga kahoy. No? Mga kahoy. Katulad dito, mga kapatid. Alam natin na ito'y magiging isang, tawag dito, podium. No? Halimbawa sa mga upuan, mga kapatid, no? Nakikita na natin yung mga bagay na yan, na ito'y mag-create into something different. No? This object create other object na kapangipakinabang. Pero ang Diyos, mga kapatid, lumikha mula sa kawalan. Amen. Patungo sa mga bagay na nakikita ng ating pong mga mata. No? Nung nagpunta ka, brother, dito sa Japan, no? Nakita mo, wow, ang ganda ng Japan. Ang ganda ng bundok, ang ganda ng establishment, no? Ang lahat ng yan ay nilikha ng ating pong Panginoon. Pag ang Panginoon po nagilikha niya, mga kapatid, amen? Napakadakilang arkitekto ng ating pong Panginoon. Amen. Napakadakilang engineer ng ating pong Panginoon. Amen. That's true. Amen? Imagine that, mga kapatid. No? Biruin mo, nilikha ng Panginoon ang lahat ng bagay. Pagaman, puro kadiliman, walang plano. No? Sa engineer, may plano eh. Pag maggagawa ka ng building, may plano eh. Engineer, architect. No? Sa Pilipinas, trending yan ngayon. No? Amen? But, mga kapatid, hallelujah, ang Panginoon po ay lumikha. Sabi niya, let there be, let there be, let there be. Sa kanyang mga salita lamang, mga kapatid, nagkaroon ng liwanag, let there be light, and there was light. Amen. Let there be puno, halaman, nagkaroon, mga kapatid. Let there be hayop, unggoy, butike. Nagkaroon, mga kapatid, no? Pero nung ikapitong araw, mga kapatid, ikay-anim na araw, mga kapatid, nilikha niya ang tao. Amen. Praise God. Kumuha ang Panginoon ng isang alabok. Ang alabok na yun ay walang buhay, mga kapatid. No? Pero nung iyon ay sinuwalang hiningahan ng Panginoon. Hiningahan mo, bro. Wow. Hiningahan ng Panginoon, mga kapatid, ang alabok at ito po ay naging buhay. Amen. Naging tao, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ngayon, mga kapatid, tayo yun. Yung katabi mo, yan ay nilikha ng Panginoon. Pwede ba matingnan niyo yung katabi? Tingnan mo kung kahawig ba ng Panginoon. Nilikha yan ng kawangis ng ating pong Diyos. So, Mari Danilo. Ikaw,
Hallelujah! Nadali ko lang yung introduction kasi alam mo na, ating mo oras. Amen. Let me tell you, kapatid, if God can fill the empty space, He created the universe, how cannot He fill the emptiness of your soul? Amen. Nandiyan pa kayo mga kapatid? Amen. Kayang punuan ng Panginoon yung emptiness, mga kapatid, ng iyong puso. Amen. Yung longing ng iyong soul, kayang punan niya ng Panginoon. Amen. Ang nais ng Diyos, mga kapatid, to repent, mga kapatid, and to what? Humble before God. Amen. No? Kasi kung hindi tayo hahakbang, kung hindi tayo lalapit sa Panginoon ng may pagsisisi at pagpapakumbabang puso, mga kapatid, paano ka napupunan? Amen. Paano niya malalaman ang pangangailangan mo? Sabihin mo, kapatid, no? He had a limitless universe, mga kapatid. Hindi kayang sukatin ng mundo. Hindi kayang maabot ng tao ang lawak, ang taas, ang lalim ng universe, mga kapatid. Amen. And yet, ang Diyos ang naglagay ng mga mabubuting bagay. Amen. 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 Amen? At kung kayang punutin ng Diyos, mga kapatid, ang espasyo na walang sukat, walang anyo, ano pa tayo? Amen. Tayo mga tao, mga kapatid, napakaliit lang natin sa mundo. Natultok lamang tayo, mga kapatid, sa mundo. Amen? But if you are just approaching Him, if you are just approaching God with humility and repentance in your heart, mga kapatid, He will you. Amen. He satisfy you. Amen. He satisfy your longing soul, mga kapatid. Amen. Amen? Palakpak sa Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. So there is promise, mga kapatid, that He can fill your emptiness. Amen. Thank you. If you are just approaching Him with humility and repentant heart. Amen. Sa story po, mga kapatid, amen, na atin pong nabasa, siya po ay isang babae na asawa po ng isang propeta, mga kapatid, na lingkod po ni Propeta Elisha. No? Yung si Prophet Elisha, mga kapatid, ay meron pong isang alagad pa. Which is, yung tinutukoy dyan, yung babae. And yung alagad na yun ay namatay, mga kapatid. No? At doon sa istorya, mga kapatid, ang naiwan, mga kapatid, doon sa asawang babae ay dalawa niya lamang anak. No? At isang malaking naiwan niya, malaking pagkakautang. No? Kaya ang sabi ng babae kay Elisha, patay na po ang aking asawa. Amen? Nagkaroon ng kay Elisha, patay po ang aking asawa at ang aking asawa nagkaroon pa ng pagkatakot sa Panginoon. Amen? Ngayon po, ang kalagayan namin ay may maniningil pa at gustong kunin ang dalawa niyang anak upang gawin kanilang alipin bilang kabayaran na pabayad sa utang. Yung panahon po, mga kapatid, yung batas po, mga kapatid, yung unang panahon, na kapag hindi nabayaran ng family member mo yung pagkakautang, pwede niyang kunin yung isa sa mga anak mo. No? Bilang kabayaran doon sa utang, mga kapatid. Bilang isang babaeng balo, no? Wala po siyang kakayanan magtrabaho para sustentuhan yung kanyang mga anak at ma-provide niya yung pambayad sa utang ng kanyang asawa. So, kung imagine natin, mga kapatid, kung tayo po nasa katatayuan ng babae na yun, maglulupasay ka na. Maglulupasay ka na eh. Wala ka na, hindi mo na lang gagawin mo. Ang natira na lang sa iyo, dalawang anak mo. Kukunin pa, gagawin pa, alipin. Imagine that, mga kapatid, if you are in the situation ng babae na yun, mga kapatid. Amen? So, ang babae nito ay nandun sa kawalan ng pag-asa. Nandun siya sa kawalan ng direksyon. At ito po ang sabi niya kay Prophet Elisha. What shall I do for you? Ano ang gagawin ko sa iyo? Sabi ni Prophet, ng mga kapatid. Sabihin mo sa akin, ano ang nasa iyong bahay? No? Ang sabi ng babae, your servant is nothing in the house but a jar of oil. Walang naiwan, mga kapatid, dun sa bahay. Bahay na nga, walang laman, wala pang laman. Kundi dalawa lamang na, kundi jar lang na
oil lang laman mga kapatid. Amen? Masusundan? Amen. Isang lalagyan na meron pong langis. Ano mo'y walang kwenta, ano mo'y hindi kayang gamitin sa napakahalagang sitwasyon. No? Imagine mga kapatid, nandun ka sa isang bahay, nandun ka sa sitwasyon ng babae, namatay ang iyong asawa, ang naiwan 2 anak, kukunin pa. Ang naiwan sa bahay mo ay isang jar of oil, mga kapatid. Parang wala na talaga. Parang wala ka ng pag-asa sa mga ganong sitwasyon. Alam niyo po mga kapatid, sa atin ang Espiritu ng Panginoon, amen, kahit po may kakulangan, kahit may kawalan, I tell you, there will be hope in the Lord. Amen. That's true. Amen. There will be unbelievable hope na tayo tinatawag mga kapatid. Wala man tayong pinansyal na mga bagay, wala man tayong kayamanan dito sa mundo. Pero kapag nasa atin, mga kapatid, ang presensya ng Panginoon, malaki ang ating laban. Amen. Sapagkat walang imposible sa Diyos. Amen. That's true. Kayo na rin yung nagpatotoo rito, mga kapatid, sa inyong mga testimony na ang Panginoon ay nagpo-provide, na ang Panginoon ay nagpapagaling, na ang Panginoon ay tapat sa lahat ng bagay. Amen. Amen? There will be hope when there is the presence of the Lord. Maaaring wala tayong high status, mga kapatid, dito sa mundo. Pero kapag nasa Espiritu tayo ng Panginoon, there is peace beyond our understanding. Amen. Aanhin po natin, mga kapatid, na tayo famous. Sino famous dito? Nakakamin? Sino famous dito, mga kapatid? No? Jerry. Aanhin po natin yung famous na kilala tayo sa mundong ito, mga kapatid. Hallelujah! Kundi tayo nakaka-experience ng presensya ng Diyos. Amen. That's true. Amen. Amen? Aanhin pa yung pagiging famous natin. Aanhin pa yung marami mong lapat-lapat sa YouTube mo. No? Sana all. Sana all. Kung wala kang kapayapaan sa iyong puso. Amen. Wala kang kapayapaan. Pero kapag may Espiritu ka ng Panginoon, mga kapatid, hindi ka man famous, hindi ka man kilala sa larangan na ito, mga kapatid. Hallelujah! Kapag meron kang Panginoon sa buhay mo, mga kapatid, meron kang kapayapaan. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ayaw mga Kristiyano, mga kapatid, no? Bagaman wala tayong dito, ipon-ipon, mga kapatid. Bagaman ang hirap ng trabaho, napakabigat, masaya tayo, mga kapatid. Amen. Dahil yan, mga kapatid, pinapasaya ka ng Panginoon. Amen. Amen. Hindi natin kailangan, mga kapatid, ng mga bagay na yan. No? Don't misinterpret, mga kapatid, no? Hindi masamang maghangad ng mga bagay na yan. Magandang bahay, mga mamahaling sasakyan, mga material na bagay dito sa mundo, mga kapatid. Pero kung yan, mga kapatid, ang bagay na gagamitin ng kaaway para mapalayo tayo sa presensya ng Panginoon, wag na lang. Amen. Amen. Ang nais, mga kapatid, ng ating mga puso, ng ating pong kaluluwa, ang presensya ng Amen. ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. May mga bagay minsan na ating pong nilalaglag sa ating buhay. Yung mga bagay na mahalaga, mga kapatid. That's true. No? Ang pinakamahalagang bagay, mga kapatid, nasasabihin ko sa inyo, listen to this, mga kapatid, mahalaga po ito. Listen to this. Yung bagay na spiritual. Amen. Ng mga bagay na makalangit. Amen. Ito po yung dapat nating i-focus, mga kapatid. Hallelujah. Hindi yung mga bagay po na nakikita. Amen. Hallelujah. Yung trabaho natin, yung meron tayo, mga kapatid, bonus na yun ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, kung hahanapin natin ang kanyang katuwiran, ang kanyang kingdom, mga kapatid, ang lahat ng bagay na yan, idadagdag na lang ng Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Kaya kayo bumili, mga kapatid, sa mga oras na ito, inuna mo ang Panginoon, dumalukha, mga kapatid, bagaman mainit, mga kapatid, sa X-Station, mga kapatid, si brother, kanina, mga kapatid, hindi niya ilang tala yun, 30 minutes siya naglakad, mga kapatid. Makadalo lang ng gawain ng Panginoon. That's the proof, mga kapatid. Hallelujah. Meron siyang kagalakan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. There is great wonder in the presence of the Lord through His Spirit. Sinabi po, mga kapatid, naranasan mo kapangyarihan ng Espiritu ng ating Panginoon, hindi mo ito ipagpapalit. Amen. Once you experience God, yung totoong experience, ha, ang pag-usapan natin, kapag na-experience
mismo ang presensya ng ating pong Panginoon, hindi mo na yan ipagpapalit Amen. sa kanyang mga Amen. Amen. Hallelujah. Ang sabi siya na sa kwento ng kapatid, just a jar of oil, mga kapatid. Pero may inuutos po dyan, mga kapatid, sa kanya po ang propeta. At ang sabi dyan, go borrow vessels from everywhere. Manghiram ka ng mga lalagyan kahit saan. Mag-ipon ka from all your neighbors. Hindi ko nakikita eh. Okay na. Ang prophet, mga kapatid, at dinagdag pa ng prophet, do not gather just few. Mga lalagyan na walang laman at huwag isa lamang, huwag dalawa, kundi damihan mo. As many as you can. So, nangangahulugan na may instruction po na binigay sa kanya. That means that the increase of her oil will be proportional to her faith and obedience to prophet's instruction, mga kapatid. Amen. Yes, nasa kanyang susi upang magkaroon ng himala sa kanyang buhay. Na dapat siyang matutong magtiwala at sumunod. Dapat kung ano ang pinapagawa ng propeta ay susundin niya, kapatid. Amen. Kapag tinamad siya, mga kapatid, kung tatabarin mo sa babaeng balo na yun, mga kapatid, magkakaroon ba ng breakthrough? Magkakaroon ba ng miracle, mga kapatid? Amen? Amen. Ganun din sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Kung di tayo susunod sa direksyon ng Panginoon na nais niya sa ating buhay, hindi tayo makakaranas ng ating pong breakthrough, blessing, mga kapatid. Amen? Nandiyan pa kayo, kapatid? Amen. Now, we are like empty vessels. Tayo, mga kapatid, just like the empty vessels before the Lord. Amen? Anyway, tayo yung mga lalagyan sa harapan ng ating pong Panginoon. Na ang problema lang tayo yung mga vessel na punong-puno ng ating pong mga sarili. Amen. That's Tayo mga lalagyan, hindi empty, mga kapatid, but full. Full of ourselves. Full of pride. Full of ng iyong sarili, mga kapatid. Amen? Punong-puno po tayo ng pagmamalaki na sinasabi natin, hindi ko na kailangan ng Diyos sa buhay ko. Lahat ng aking kailangan, itagay ko na sa buhay. Sana all, nasa iyo ng lahat. Kapatid, nariyan pa kayo? Amen. Amen. Bilang tao, mga kapatid, maaaring dumating tayo sa ganyang pakiramdam. No? Pag nandun tayo sa pagpapahala, mga kapatid, minsan ganun po tayo, nakakalimot tayo sa Diyos. Amen. That's true. Na akala na hindi na natin kailangan sumimba, hindi na natin kailangan manalangin, hindi na kailangan pumalakpak, hindi na kailangan magpuri sa Panginoon, alam na ng Panginoon ang puso ko. No? Kapatid, kaibigan, hallelujah, kung di tayo susunod, mga kapatid, hallelujah, sa direksyon at pattern ng Panginoon sa ating buhay, hindi po tayo makakaranas ng ating pong breakthrough. Amen. 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 Alam niyo, mga kapatid, from the Bible, merong isang tao kung saan ay grabe. Napakadami ng kanyang anihin, mga kapatid, at napuno at umakapaw ang kanyang storehouse. Alam niyo yun, kapatid? At anong sabi ng Panginoon? Hangat. No? Wala na ako. No? Sabi ng tao yun, wala na ako. No? Wala na akong gagawin. Magpapakuya-kuya-kuya na lang ako. Pupunta na lang ako ng Boracay, iinom ako ng buko na may palong sa ibabaw. Magpapakasarap ako, magiging happy-happy kasi yung barns ko, puno na. Kamali. O yung kamalig sa Tagalog, puno na. Wala na akong gagawin, magpapakasarap na ako. Pero ang sabi ng Panginoon doon, mga kapatid, Hangat. hangal ka. Kukunin ko. Ngayong gabi, kukunin ko na ang iyong buhay. Kapatid, hallelujah. Sa buhay natin, mga kapatid, huwag tayong masasatisfy. Huwag tayong makukontento sa kung anong meron tayo sa buhay na ito. Amen. Amen. Nararapat na kilalanin pa rin natin palagi, take note, palagi ang Panginoon na hindi tayo mapuno ng ating pong mapagmamalaki sa ating pong mga sarili. Amen. Amen. Ang Panginoon pa rin, mga kapatid, ang may hawak pa rin ng ating buhay. Amen. Ang buhay natin, ang hininga natin, mga kapatid, Amen. patingin sa katabi kung may hininga pa yan. Hininga pa yan. Hininga pa. May amoy pa. Buhay pa, buhay pa. Amoy pa, mga kapatid. Yung hininga yan, mga kapatid, ay galing sa Diyos.
Paano kung kalimutan natin? Paano kung kalimutan ng Panginoon na ikaw ibigay ng hininga? Yari, patay kang bata ka. Hindi na magigising. O sa matanda, patay kang matanda ka. No? Amen? Palagi natin pagkanaisin ng mga kapatid na punuan tayo lagi ng Panginoon. Amen. Sabihin natin palagi, Lord, fill me up because I am empty. Amen. Yan ang nais ng Diyos sa ating buhay. Nais kang pumasok ang kanyang Espiritu sa bawat isa sa ating po mga kapatid. Ganito po kasi ang sistema ng ating pong Panginoon, kapatid. Doon sa mga puno, no? Sa mga pool, no? Full of yourself, mga kapatid. Hindi ipagpipilitan ng Panginoon yung sarili niya sa iyo. Amen. Ang Panginoon, maaaring kumakatok siya ngayon. Amen. Pero kung hindi mo yung pagbubuksan, mga kapatid, hindi sisirain ng Panginoon yung pinto ng puso mo para Amen. pumasok siya. Amen. Hindi niya pagsisisikan yung sarili mo, yung sarili ng yung Panginoon sa buhay mo. Amen. Mga kapatid. Amen? Amen. Pero mga kapatid, kaibigan, hallelujah, kung pagbubuksan mo ang Panginoon sa puso mo ngayon, you experience extraordinary Amen. That's experience. true. Na Amen. no words can express Amen. that God, mga kapatid, moved in your life. Amen. That's the presence of God. Palakpak sa Diyos. Amen. 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 Ang Panginoon, mga kapatid, iginagalang niya yung free will mo. Lahat tayo may free will. Free will to decision, mga kapatid. No? Yung ngayon pangalan, mga kapatid, meron tayong free will kung mag-church ba ako. May napakainit. Pipilit ko ba mag-church? Nandun na lang ako sa live. Welcome po sa mga nanonood sa live. Amen? Amen. Hindi pagpipilitan ng Panginoon yung sarili niya sa'yo. Pero gagawa ang Panginoon ng kaparaanan para pagbuksan mo siya sa buhay mo. Amen. Why? Because God doesn't want to put waste His blessing. No? The one cannot fill the full vessel when you pour out something to it. It just fill out, and unless the vessel is empty, it cannot experience the abundance. Yan ang nais ng Panginoon, mga kapatid, na yung kapunuan na nasa atin ay lubusan natin itong ibuhos. Amen. Kung anong meron ka, mga kapatid, kung ikaw ay may unforgivable heart, no? Kung meron kang sin na tinatago, mga kapatid, ibuhos mo yan, i-empty mo yan, mga kapatid, Amen. para upang sa gayon, ibilyan ng Panginoon, punuan ka ng Panginoon. Paano ka pupunuan ng Panginoon kung sa sarili mo, punong-puno ka ng sarili mo? Hallelujah. Ipaalis mo yan sa Panginoon. Amen. Ipasarado mo yan sa Panginoon, mga kapatid, upang may bagong pinto na bubuksan ang Panginoon sa iyong buhay. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpak sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Patuloy tayong lumapit palagi sa Panginoon. Lord, I want to experience you in my life. Ganun ba tayo palagi, mga kapatid? I want to receive your spirit. Lord, pagod na ako. Ako ay hindi ko na maintindihan yung buhay ko, Lord. Sa problema, sa mga kabigatan na bumarating sa buhay ko. Lord, narito ako. Hallelujah. Aminin mo palagi, mga kapatid, sa Panginoon ang daladala ng iyong puso. Amen. No? Hallelujah. Upang mapunuan ka palagi ng Panginoon. Upang ma-provide ng Panginoon ang pangangailangan mo. Amen? Amen. God is always attracted to the empty vessels, and God is always drawn to empty people. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Empty ba yan? Hindi naman. Kapatid, hallelujah. Ang sarap maramdaman, mga kapatid, ang pagmamahal po ng ating Panginoon. Amen. Akala natin kapag ako ay masasabi sa na ako lalapit sa Diyos, kapag ako'y pinagpala na, kapag may maayos na akong visa, pag may maayos na akong trabaho, saka na ako magsaserve dyan. Pag winter na, saka na ako magsisimba. No? Ang init ngayon, ang hirap. No? Minsan, akala natin, mga kapatid, hallelujah. Yun yung decision ng binabato sa atin ng kaaway, mga kapatid. Saka na ako magsaserve pag maayos na aking kalagayan. Pag nasa kasapatan na ako at piling ko ispod na ang takbo ng aking buhay, doon
baliktaran yan, kapatid. Amen. Once na nandun ka sa pagpapala, mga kapatid, minsan doon pa nakakalimutan natin tumawag sa Panginoon. Amen. Pero kung nandun ka sa karamdaman, naroon ka sa pagsuko, naroon ka sa kagipitan, mga kapatid, mas doon mo, hallelujah, nakikita at nararamdaman ang pagkilos ng Amen. Panginoon. That's true. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. We are empty, mga kapatid, because we are hopeless. That's why we need a shining light. Empty because we have no peace. That's why we need refreshing of your souls. Amen. Pero huwag tayong mag-discourage, kapatid. Again, listen, mga kapatid, I say, God is always attracted to empty vessel, to empty people just like you, like me, mga kapatid. Amen. Lahat tayo empty vessel, mga Amen. kapatid. At nais ng Diyos magpuno, mga kapatid, sa ating mga buhay. Ang tanong, kung iaalam natin, ang Panginoon ay kumilos sa iyong buhay. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sabi ng Matthew chapter 11, verse 28, Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Sa kabila pala ng ating, hallelujah, kasalanan, kapatid. Hallelujah. Hindi tayo tataboy ng ating Panginoon, Amen. mga kapatid. That's true. Ang kanya palagi ng Panginoon, come unto me. Kapatid na JP, come unto me. Kapatid na Marcelo, come unto me. Yung mga napapagod, dapat bigyan ng lubha. Amen. Hallelujah. At bibigyan siya ng kapayapaan. Kapag ang Panginoon nagbigay ng kapayapaan, mga kapatid. Hallelujah. Bagaman marami kang problema, pagsubok, masaya ka pa rin, nakakangiti ka pa rin. Amen. Hallelujah. Yan Thank po you, ang Jesus. peace, mga kapatid, na ibinibigay ng Prince of Peace, Amen. which is ang ating pong Panginoong Diyos. Sabi yan sa Isaiah chapter 1 verse 18, Come now and let us reason together, saith the Lord, though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Sa kabila pala ng ating mga kasalanan, mga kapatid, inihalan tulad tayo sa kulay na mapula or scarlet crimson. Pag lumapit tayo sa Panginoon, no? Lord, narito ako, humihingi ako ng tawad. Ano magsabi? The scarlet they become white as snow. Yan ang offer po ng Panginoon sa iyo, kapatid. Hindi niya pinagkakait ang kanyang pagpapatawad sa mga nangangailangan nito. Amen. Kaya kung sabihin mo, ayokong lumapit sa Diyos kasi ang makasalanan ko, maraming taong ganyan. No? Ipag-pray mo na lang ako, ayokong mag-church kasi masusunog ako dyan. Yung mga ganyan tayo, mga kapatid. No, nag-experience. No? Pero ang Panginoon, mga kapatid, hindi nagtataboy ang Panginoon. Bagkus, inaanyayahan ng Panginoon ang taong yun na lumapit sa Kanya. Napakasarap, mga kapatid, dito pa lang sinusunog na tayo. Amen. No? Kasi kung susunugin tayo, eternity damnation, mga kapatid. Wala na doon kawala. Wala na kahit ikay maglubasay doon. Amen. Kahit ikay magsisidog, wala na. Amen. No? Pero ngayon, mga kapatid, ang paalala sa atin ng Diyos, mga kapatid, habang may buhay, may pag-asa. Amen. Habang may buhay, mayroon pagkakataon, lumapit sa Diyos. Amen. Na magpakumbaba at magsisi sa kanyang kasalanan. Amen. Ang Panginoon wide open arms na yayakapin ka. Amen. Matagal ka nang Jesus. iniintay ng Panginoon. Ikaw na lamang, kapatid, ang iniintay ng Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah. Palakpak sa Panginoon. Kaya kapatid, kung tayo po ay hopeless, mga kapatid, no? Lapit sa Diyos. No? Huwag mo i-post sa social media. No? Direct to God, mga kapatid. Post ka kasi ng post. Pero sabi ng Panginoon, come now, lumapit ka ngayon. Narito ako. Narito ang Panginoon, mga kapatid. Magpapabuti ng mapupula na kasalanan mo sa kanyang harapan. Hallelujah. Isaiah chapter 55 verse 1. Amen. Go. Ho, everyone that thirsteth, come ye to the waters, and ye have no money. Walang money. Come ye buy and eat, ye come buy
wine and milk without money and without price. Praise God. Inaanyahan ang mga taong nauuhaw. Inaanyahan ang taong walang pera. Inaanyahan ang mga taong nangangailangan because God is our Jehovah Jireh. Amen. He is a great provider at kaya-kaya ibigay ng Panginoon ang pangangailangan mo. Anong pangangailangan mo ngayon? Ibibigay at ipagkakaloob yan ng Panginoon. Magtiwala ka sa Panginoon. Hallelujah. The magnitude of your emptiness will determine the magnitude of your feelings. Kung nag-alis ka mga kapatid ng laman sa iyong puso, sa iyong buhay mga kapatid, yung kaunting space na yan, yan ang pwedeng malamanan ng Diyos sa iyo. Pero kung sasabihin mo sa paanan ng Panginoon, Lord, I surrender everything. Amen. Ibubuhos ko ang lahat. Wala akong ititira sa aking puso, Amen. sa Amen. aking buhay. So that God overtake, mga kapatid. Hallelujah. Amen. The Spirit of God overtake. Ipipil ka ng Panginoon. Hallelujah. The greater the emptiness you offer to God, the greater the fullness, blessings, and miracles. Kaya ibigay mo sa Diyos ang mga bagay na di karapat-dapat sa iyong buhay. Amen. Amen. Upang mawalan tayo ng laman, upang magbigay ng Panginoon, hallelujah, na walang sawang pagpapala sa ating pong mga Amen. kapatid. That He can satisfy our longing of our soul, mga kapatid. Amen. That is why, kapatid, that is why God is asking to each of every one of us now, nasaan ang iyong empty vessel? Let's present them, mga kapatid, to the Lord, and He will surely fill them up. Amen? Nariyak pa kayo, mga Amen. kapatid? Amen. The prophet said, hallelujah, do not gather a few. No? Do not gather a few. God wants us, mga kapatid, as many empty vessels as we can. Hallelujah. Ang Panginoon, wala po siyang favoritism. Amen. Ito lang magtatay na ito. Kailangan pagpapalain ko. No? Hindi po ganyan ang Panginoon. Wala pong favoritism ang Panginoon. Mga kapatid. O si Sister Darren, taga-usakan lang yung binahe. Ito lang pagpapalain ko kasi bagyahe ng 4 oras. No? Mga kapatid, hindi po ganyan ang kapatid ang Panginoon. Hallelujah. But the Bible says, whosoever will believe in Him, and sino ang sumasampalataya, yung nais sa Diyos, yung ang sumasampalataya sa Kanya. Amen. Ang nais ng Panginoon, yung may pananampalataya. Amen. No? Yung topic last week, mga kapatid, ang topic last week? Faith that endure. Oh. Faith that endure. Yung pananampalatayang nagpapatuloy hanggang wakas. Yan po ang nais ng Panginoon sa atin. Walang nakalala, walang pagpapalala. Sino ba naman tao, mga kapatid, na kapag nag-offer sa'yo ng tulong, di ba, pag humingi tayo ng tulong, pag hindi ka bilib sa tao yun at nag-offer siya ng tulong sa'yo, parang, wag na lang, papahamak ako dyan. Ako, makabalwarahin buhay ko dyan. No? Pag wala naman bilib sa tao yun, mga kapatid, hindi ka maniniwala. Pero ang Panginoon, tinatunayan na niya. Amen. Hallelujah. That's true. Lahat tayo, kung tatayo dito sa likod ng pulpito ito, sa podium na ito, mga kapatid, ite-testify mo, kapatid, hallelujah, kung gaano kumilos ang Amen. buhay sa buhay. Hallelujah. Yung ating mga kapatid na nag-testify, glory to God, mga Amen. kapatid. Hallelujah. Si Brother James, hindi yan makabasag pinggan. Oh. Hindi niya mapatay sa harapan, pero tinetestify niya. Amen. na mabuti ang Hallelujah. Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, ang Panginoon proven and tested Amen. sa kanyang mga ginawa. Amen. That's true. Kaya walang pag-aalinlangan, magtiwala tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. There is so much wonder experience in the presence of the Lord. At hindi lang konti ang nais ng Panginoon, mga kapatid. Ang nais niya, kapatid, buong sanglibutan makaalam ng kanyang mensahe. Amen. Amen. Kaya we are so great and thankful, mga kapatid, na tayo pimigawain dito sa Amen. Amen. tayo po ay binigyan ng pribilehyo ng Panginoon, mga kapatid, to become salt and light, Amen. not only in Nagoya, mga kapatid, sa iba't ibang mga lugar. Alam ko, hindi aksidente, mga kapatid, na tayo po ay nasa trabaho natin ngayon.
may mga katrabaho tayong ganito, may trabaho tayong ganyan, nandito tayo sa lugar na ito. Hindi po yan isang aksidente, mga kapatid. Amen. That's a part of the great plan for your life, kapatid. Nais niyang gamitin ka be the vessel of His words, mga kapatid. Upang maraming tao po ang maligtas. So, mga kapatid, ano bang dapat natin gawin, kapatid? Huwag kang mahiya, huwag kang matakot, huwag kang mag-alinlangan. Amen. Imbitahan mo lang. Imbitahan mo mag-church. No? Kasi, kaya imbitahan mo mga kapatid, darating din tayo, hihipuin niya ng Panginoon. Amen. Tanggihan ka, okay lang. Amen. No? Pagsarahan ka ng pinto, meron mo pigsarahan ng pinto dito. Wala pa naman. Wala pa naman. Pagsarahan ka ng pinto, doorbellin mo. No? Pag-pray mo kapatid, anyayahan mo lang ang anyayahan. At darating yung tayo mga kapatid, makakakilala sila sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Ang Panginoon mga kapatid, hindi po nagkait na kanyang pong biyaya sa atin. Kaya, huwag natin pong ipagkakait yung biyaya, yung pagpapala na tinanggap natin sa atin pong Panginoon. Amen. We need to share it mga kapatid. Amen? Continue tayo mga kapatid sa story. Verse 4. Sabi dyan, and when you have come in, you shall shut the door behind you, and your sons then pour it into all those vessels and set aside the full ones. So she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessel to her, and she poured it out. Isang mahalaga mga kapatid na inutos ng propeta. Kapag naipon mo yung mga lalagyang walang laman at nadala ninyo sa loob ng bahay, shut the door. Sarahan mo ang iyong pintuan. Ito ang isang napakahalagang bagay mga kapatid upang tayo ay lalong pagpalain ng Panginoon sa paglapit sa Kanya. Dapat may mga bagay tayong dapat gawin. No? May mga dapat tayong gawin sa ating buhay. At isa na dyan, isarahan ang pintuan nagbibigay ng gambala sa atin. Amen. Ano yung mga gumagambala sa ating paglilingkod? Sarahan mo yan. Amen. Alam niyo mga kapatid, nais ng Diyos gawin ang kanyang himala. Kapag bukas ang pinto mo, marahil makapasok ang mga tao. No? Pag ikaw ay pinagpapala ng Panginoon, kapag may taong nakaaligid dyan at nakabukas yung pinto, hinayaan mo, uy, may pagpapala. Pwede yan manakaw kapatid. Amen. Nung tayo mga kapatid doon sa Pilipinas, kami mga kakapatid, si Kuya Marvin, kasama ko din. Mahilig kami maligo sa Ibayo. Mas lang Ibayo yung ilog doon sa aming lugar sa Laguna. Mga kapatid. And nagluto kami ng lugaw. Lugaw lang yung mga kapatid, konti lang. Sapat lang yun sa 5 tao. Sa sobrang tuwa ko kasi gutom na dahil luto na yung lugaw. Yes! Luto na yung lugaw! Kakain na! Hindi ko namalayan yung echo mga kapatid. Umabot doon sa kabilang May takbuhan yung mga kabarkado ng kuya ko. Nakikain mga kapatid. Hallelujah. Nakikain hanggang sa naubusan kami. Ganyan din mga kapatid. Kapag ikaw ay pinagpapala mga kapatid. Hallelujah. Sarahan mo upang hindi yan manakaw ng kaaway. Amen. Kapag na-experience mo ang presensya ng Panginoon mga kapatid, be watchful mga kapatid, be vigilant mga kapatid, na ito po hindi manakaw ng kaaway. Ang kaaway ay kumakaligid. Isang liyok kumakalingaw mga kapatid, kumakatungal, naghahanap ng masisila. Amen. Ikaw ay papalapit na sa Panginoon. Narito na ang motivation mo sa paglilingkod. Huwag mo mahayaan mga kapatid na yan ay manakaw pa ng kaaway. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Shut the door mga kapatid. Sabi dyan mga kapatid sa babae, alam niyo po, nais ng Diyos gawin ang kanyang himala. Kapag bukas ang pinto, marahil makapasok ang kaaway. Uy! Hindi mo sabihin mga kapatid, no? Kasi kung di nagsara yung babae, nung door, maaaring magpasokan yung mga tao. Uy! Grabe mo, mag-away, umawa tayo. No? Now, what are some of the doors that we need to shut down, mga kapatid? As we surrender our lives to the Lord, shut the door to the wrong thinking. Yung mga maling kaisipan, isara natin yan, kapatid. Amen. Alam nyo, pag lumapit tayo sa Panginoon, pag ipinagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya,
grabe gumawa, mga kapatid, ang kaaway sa isipan natin. Amen. Tataniman tayo ng kaaway, mga kapatid. Yung nakakapagod na salita, tanim ng kaaway, mga kapatid. Jelly na Para patuloy tayo mapagod. Amen. Pero kung ang puso natin, mga kapatid, bagaman nakakapagod, bagaman may karamdaman, mga kapatid, kung ang puso natin ay mapagpasalamat sa Diyos, kung ang puso natin ay palaging papapurihan ng Panginoon, kung ang motivation ng puso natin na palaging mapagilikuran ng Diyos, mga kapatid, hallelujah. Amen. Yan, mga kapatid, shut the door, mga kapatid, Amen. na ibinabato ng kaaway sa atin. Amen. Amen. Palakpak sa Amen. Panginoon. Hallelujah. Kaya naman, nung ilalapit mo yung sarili mo sa Diyos, huwag ka magpo-focus sa problema mo. Amen. Hayaan mo yung problema sa sarili mo. Oo nga naman. Ang problema, lilipas yan. Oh. Hindi yan tinatambayan, kapatid. Amen. Hayaan natin, ibigay natin ang kaisipan sa Panginoon. The Bible says, mga kapatid, renew your mind. Amen. Kailangan magkaroon ng pagbabago sa ating mga sariling kaisipan. Amen? Sabihin mo palagi, Lord, yes, may problema ako, may kabalisan ako, hindi ko alam ang gagawin ko. Yung mga sinusuko ako ang buhay ko ito, isinusurrender ko ang sarili ko. Bahala ka na Panginoon Amen. sa akin. Amen. Alisin mo mga kapatid yung kaisipan na nagpapabigat sa iyo. Amen? Sapagkat ang Panginoon ang gagawa sa buhay. Amen. That's true. Amen. Huwag tayong dumipende sa ating sariling kaisipan, sa sariling kakayanan. Dumipende tayo sa ating pong Panginoon. Lead not your own understanding, Amen. but with God. Amen. Amen? God will make our way when there seems to be no way. So Amen. kung ano mang pandarayan ng kaaway, shut the door to those wrong thinking. Also shut the door to the wrong emotions. Amen. No? Either yung ating takot o hiya, o yung galit, kapatid. Huwag mo hayaan yan na mag-determine. Huwag mo hayaan na yan na mag-drive sa buhay mo. Kung Amen. dinais ng Diyos, pasaraduhan mo yan sa buhay mo. Sapagkat yung mga bagay na yan, mga kapatid, hindi makakatulong yan sa buhay mo. Kaya magkakaroon tayo ng sakit at karamdaman, kapatid. Bukod sa mga kinakain nating bawal. Amen? Hinahayaan natin yung mga negativity sa buhay natin. Amen. That's true. Pwede ba sa oras na ito, kapatid, ipasara mo na yan sa Amen. Panginoon? Also, shut the door to ungodly lifestyle. Ungodly life. Mga bagay na nakakasira sa ating mga katawan, mga kapatid, alam nyo na yan. Kung sasabihin nyo, Brad, normal na yan. Normal na yan sa panahon natin na yan. Kapatid, marahil normal na yan sa ibang tao. No? Marahil normal yan sa nakapaligid sa iyo, pero yan po ay nakakasira sa templo ng Panginoon. Amen. This body, mga kapatid, yung katawan mo, kapatid, is a temple of the Spirit of God. Amen. Kaya huwag nating hahayaan ito'y masira. Amen. Listen, kapatid, hallelujah. Patuloy tayo magpakumbaba sa Panginoon. Amen. Sabihin mo palagi, Lord, sinusurrender ko ang buhay ko sa iyo. Pero pag nandun ka sa dako na sinasabi mo ng iyong bibig, ititigil ko na ito, titigil ko na ito. Pero nandun pa yung doubt mo. No? Double mind. Na gusto mo bang ibalikan, mga kapatid, hindi mo matatamo ang spiritual na Amen. kapala ng Diyos. Saraduhan mo yan, kapatid, upang ang biyaya ng Panginoon ay malayang lumaloy sa iyong buhay. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Talakpak sa Panginoon. Ang Diyos po, mga kapatid, ay nag-check ng ating buong mga puso sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya ito, mga kapatid, hindi para i-expose, kapatid, yung mga kahinaan, yung mga bagay na pinaglalabanan mo sa buhay mo. Amen. Kundi upang lalo tayong magkaroon ng lubusang pagtitiwala sa ating pong Amen. Panginoon. Amen. Panginoon, hindi pala ito tama. Ito ay dapat maalis sa iyong buhay. Amen. Amen? Upang mag-manifest ang kapangyarihan, dumaloy ang kapangyarihan ng Panginoon. Now, madami tayong mga area sa ating buhay. Amen? Pwede natin isara yan, kapatid. Pero isa po sa pinakamahalaga na kaya tayo magsasara ng ating pong pintuan. Now, wag yung mga labas sa ating isipin, mga kapatid. Wag natin isipin ibang tao sa labas. Mismong sarili natin, kapatid. Amen. Amen. Ipasara mo sa Panginoon yung mga dapat isara. Amen. Ano mo ikaw ay naglalagay ng oil, kapatid. Katulad sa story, mga kapatid, ang naiwan namin doon sa babae, jar of oil, na
na maliit mga kapatid at nag-collect siya mga kapatid ng empty vessel. Ito po ay sinalinan at ang Panginoon ay nag-provide kapatid ng oil sa maraming mga vessel. Ito po ay naging sapat mga kapatid para bayaran ang pagkakautang ng babae. No? In the last verse mga kapatid. Hallelujah. Then she come and told the man of God, and he said, "Go sell the oil and pay your debt, and you and your sons live on the rest." Ipagbili mo ngayon yung mga langis na nasa lalagyan at yung pinagbilhan, ibayad mo sa pagkakautang na iniwan ng iyong asawa. Ano pong ibig sabihin kapatid? Ang Diyos ay gagawa ng himala sa atin pong mga buhay. Amen. Sapagkat ipinagkatiwala natin ang lahat-lahat sa harapan po ng ating Panginoon. Amen. Amen. Tayo po yung makakatayo na mga kapatid. Maybe this is very simple message sa bawat isa mga kapatid. Pero alam ko ito ay para sa atin pong lahat na narito ngayon, maaaring nasa online kapatid. Where is your empty vessel? Ngayon mga kapatid, may isang katanungan na ikaw lamang at ang Panginoon na ang nakakakita. Where is your empty vessel? Ang nais ng Diyos mga kapatid ay magpuno sa iyong pangangailangan. Amen. Ang nais ng Diyos ay pagkatiwalaan mo siya na gumawa sa iyong buhay dahil nasa Kanya naman ang lahat ng kapangyarihan. God is all powerful kapatid. Amen. God is the source of everything we need. God is the creator of all things. Nawa mga kapatid, sa pagiging manlilikha ng Diyos, pagkatiwalaan natin siya, Amen. Hallelujah. pagkatiwalaan mo siya ng iyong buhay. Sa pagkakataong ito kapatid, lalamnan ka ng Panginoon. Yes. Hallelujah. Kung i-surrender mo sa Kanya, nang merong repentant heart na may pagsisisi, na may pagpapakumbaba sa Kanyang harapan, you can say to Him, Lord, here I am. Here I am, Lord. I'm an empty vessel. Fill me up with your spirit. Fill me up with your love. Hallelujah. Fill me up with your peace. Hallelujah. Praise you. Kung ipapupuno niyo sa Panginoon, the joy comes from you, kapatid. Hallelujah. Upang sa gayon, mga kapatid, hindi ka naman nanais ng mga bagay na lumilipas sa sanlibutan ito. Kundi ang nanaisin ng iyong puso ay ang Espiritu ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos, ang siyang kikilo sa buhay mo. Kamang kapatid, ang Panginoon ay nangungusap sa bawat isa. Kung ikaw ay aaminin mo sa iyong sarili, Lord, I am empty. Lord, ipinapasara ko ang area ng aking buhay na ito na hindi nakakalugod sa iyong harapan. Lord, sarahan mo ito, Panginoon. Fill me up, Lord Jesus. Fill me up. Tayo po mga kapatid ay aawit sa Panginoon.